So yan po, ang ating topic po sa gabing ito ay matatagpuan po natin sa aklat po ng mga gawa. Gawa chapter 16, verse 25 po hanggang 30 po. So basahin ko po dito. Basahin po dito, ulitin ko po sa mga gawa o Acts chapter 16, verse 25 hanggang 30 po. Sabi po dito, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Verse 27, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumagyaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Ang oras ding yun, inugas ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagbautismo pati ang buo niyang sambayan. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, bago ko po simulan yung pinaka-main topic dito, about po dun sa pagliligtas dun sa jailer, ang tagabantay po ng bilangguan, ay tunay nga po na makikita po natin sa verse 25 hanggang 26 kung paanong yung dalawang apostol, nabanggit po nga nung last week, na kung paano po nabilanggo ang dalawang apostol ng Panginoon na si Pablo at Silas dahil po sa kanilang paghahayag sa salita ng Panginoon. So, despite po nung kanilang mga naranasan, ay imbis na po sila ay malugmok o magtampo sa Panginoon, mapapansin po natin, ang ginawa po ng dalawang apostol ay nagpuri sila sa Panginoon at umawit at nanalangin. Patuloy sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So makikita po natin yan bilang mga mananampalataya ng Diyos, anuman yung pinagdadaanan natin, dumaan man tayo sa anumang problema, despite na tayo naglilingkod sa Panginoon, ay meron tayong mga pagsubok na dinadanas. Imbis na tayo po ay lumayo sa Panginoon, ay tayo po ay magpatuloy at naniniwala po tayo. There's a power in prayer. There's a power po doon sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil kaya niya pong tibagin, Kahit nga po doon sa Old Testament sa Joshua chapter 6, makikita po natin dyan na yung Jericho, yung talagang natibag po dahil sa pagpupuri. So dito po tayo ngayon, dadako sa main topic. Pagdating po doon, sa verse 28, nung napansin po, nang habang natutulog po yung jailer, ay bigla siyang nagising dahil nga po doon na nagkaroon ng matinding lindol at bumagsak yung mga yung mga gate, yung mga pintuan ng bilangguan. At sa pagmulat ng mata niya, yun yung bumulaga sa kanya. At nandoon nagkaroon siya ng takot dahil, di ba po, bilang siyempre jailer, katiwala ka sa bilangguan. Dapat na talaga masecure mo na walang makakatakas. Pero habang nandun po yung pagkatakot niya, ay mapapansin po natin na nagkaroon po na magpapakamatay na po sana siya. Dahil nga po matindi yung nangyari na yun sa kanya. Dahil hindi po biro, yung matakasan. Pero sa verse na susunod po, sa verse 30, sa verse
28, sabi po dito, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. So kung papansinin po natin na dumating yung pagkakataon nung time na sasaktan niya na po yung sarili niya, ay ginamit po ng Panginoon si Pablo at nagsalita. At doon po ay naimasmasan po yung jailer at nakita po natin doon na hindi po natuloy yung kanyang tangkang pagpapakamatay. So talagang napakahalaga po no, na talagang pag nakita mo yung sitwasyon, nagkaroon ng liwanag yung buhay mo, ay magkakaroon po talaga ng pagbabago yung mindset mo. No, di ba dumadating po sa buhay ng tao yan sa dami ng problema, di mo alam saan ka pupunta. Kaya po nung inawit ko nga po kanina, minsan ang solusyon po ng tao ay magpakamatay na lang dahil para pakiramdam niya, wala na pong saysay no, na mabuhay pa at yun na lang yung magiging paraan niya para maging matahimik yung buhay niya. Pero hindi po totoo yun. Dahil tanging si Jesus lamang po ang ating pag-asa. Kung papansinin nga po, itutuloy natin dyan, nanginginig po siyang lumapit dun sa mga alagad. No? Kumuha po siya ng ilaw at the same time, nandun po yung time na sinabi niya po, ano daw po, nung nagpatira pa siya, ano daw po yung pwede niyang gawin para po siya ay maligtas. At ang sagot po ng alagad no, sa verse 31 na, manampalataya ka at ang buong sambayan mo'y maliligtas. No, at nakita po natin, kung itutuloy natin yung mga sunod na verse, hindi lang po siya yung naligtas Doon sa pananampalataya niya at pagtanggap sa Panginoon, pati yung kanyang buong sambayan maliligtas. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw po na nanonood ngayon sa online, ikaw ba ay nakakaranas ng matinding problema o pagsubok sa buhay? Isa lang po yung gusto kong sabihin sa iyo. Gaya po ng jailer na ito, namuntikan na po siyang mawakasan ng kanyang buhay. Ay nagkaroon po ng milagro sa tulong po ng ating Panginoon at sa instrumento niyang ginamit na kanyang mga alagad. Mahal ka ni Jesus at ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya ka sa Panginoon. Gaya ng ginawa ng jailer na ito at naniniwala ko sa iyong pananampalataya sa Panginoon, makikita mo yung milagro sa buhay mo at maging milagro sa buhay ng pamilya mo. Kasi dito po talagang nagkaroon ng changes yung buhay niya at masayang-masaya siya at kasama ng pamilya niya na sila po ay naligtas ng ating Panginoon. So yung aral po na nakita po natin dito, una po, you need to surrender your life to God. Wala po tayong ibang susukuan ng ating buhay kundi ang Panginoon. At sa pagsuko ng ating buhay, tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. At sa gayon, tayo po ay magkaroon po ng kaligtasan. Sabi po sa Romans 10, no, dito ko na po tatapusin. Sa Romans 10 verse 9 to 10, ang sabi po dito, tanggapin mo ang Panginoon nang mumula sa iyong puso at manalig ka at naniniwala ako na sa pagtanggap mo sa Panginoon, ipahayag mo ng iyong labi, maliligtas ka po. No? So bago ko po wakasan ng gabing ito sa aking pagsasalita, nais ko pong yung bawat isa po ay nanonood ay maanyayahan po sa isang maikling panalangin ng personal na pagtanggap sa ating Panginoon. At naniniwala po ako na sa inyong pagtanggap sa Lord ay magkakaroon po kayo ng kaligtasan na galing sa Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Sabihin niyo lang po yung ganitong panalangin. Ama naming Diyos na mula sa langit, salamat po sa iyong mga salita. At sa gabing ito, narito po ako, humihingi ng tawad at nagpapalinis sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso at ikaw na ang maghari. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po yung mananalangin, Panginoon, pagpalain niyo po, Lord, lahat ng mga nanood o Diyos na hindi pa po nakakilala sa inyo at tumanggap po sa gabing ito. Dalangin ko po, pagpalain niyo po ang kanilang buhay at patuloy po kayo gumawa sa kanilang buhay kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ko na po itinitiwala ang gabing ito at naniniwala ko, tagumpay, Panginoon, ang patuloy na gawain mo. Salamat po, Lord God, sa gabing ito. Purihin ka po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.